Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam para dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Kita naman ninyong fresh, overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo. At syempre excited na tayo for today dahil today is Miss Universe Philippines. Are you excited? So, ikaw ba ay kinakabahan? Ikaw ba ay natatakot? Ikaw ba ay naguguluhan? Ano ba tumatakbo sa utak mo? Sino ba ang nakikita mo mag-uuwi ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines? O, di ba? So, lahat tayo, syempre, nandoon tayo sa exciting moment. At ako din naman, talagang nandoon na ako sa exciting moment ng competition na to. 3 months natin tong hinintay. At nakita naman natin na lahat ng kandidata talaga ay magagaling. 3 candidates nagko-compete para sa iisang corona na gusto nilang maiuwi. Ayun yung Miss Universe. Di ba? So, nung preliminary competition, nasayahan ba kayo sa eksena? Medyo delay natin napanood. So, medyo talagang struggle talaga tayo dito dahil syempre nainis tayo sa sobrang tagal ng kanilang show. Ganon. But, to be honest, kung ako naman ang tatanungin ninyo, ay satisfied naman na ako kasi syempre at least napanood pa rin natin at ipinakita pa rin nila sa atin. Yun naman yung importante. At least napanood pa din natin, di ba? Kesa naman sa totally wala ka talagang napanood, medyo nakakatakot yun. No? So, yun. So, move on na tayo. So, marami kasi nagtatanong, sabing ganon, kung ako daw ba ang papipiliin, sino daw ba ang pipiliin ko? Sobrang hirap ng tanong na to. Ito daw ay si Bulacan at saka si Iloilo. Oh my gosh. Parehas silang Black Beauty, parehas silang may ino-offer na ganda, galing at talino, at talaga namang masasabi ko, parehas sila na may kahawig. Si Sosi kahawig, si Iloilo kahawig ni Sosi, si Bulacan namang kahawig ni Lalela Maswani. O, di ba? So, nakakaloka. But, performance, parehas sila nag-perform nung preliminary competition. I love yung pasabog talaga ni Bulacan na medyo maganda talaga yung execution niya, maganda yung galawan niya. Pero syempre tingnan natin kung saan nga ba makakarating yung ipinakita niya. Dahil kung ako tatanungin mo, styling, I think mas maganda nakita natin na may sarili siyang styling na hindi natin nakikita yung maala Lalela Maswani. Dapat walang ganon. Mas maganda yung nakita natin na yung kabog ba na beauty. Ganon. And then, kung ako din ang tatanungin mo about Iloilo, nakita din naman natin si Alexi na talaga naman nag-perform. To be honest, planchado at talagang plakado yung performance niya. So, masaya ako sa nakita ko kay Iloilo kasi relax lang, and then ando doon yung aura niya na talagang pack na sabi ko palaban din talaga ang Iloilo. So, silang dalawa, parehas ko silang gusto, but I go for Bulacan. Bakit? Kasi maraming ino-offer si Bulacan. Maraming pwedeng gawin sa kanya. And then, nandoon kasi importante sa akin sa isang kandidata, may charm. Medyo, kesa doon sa strong. Kasi ito kasi si Alexi, very strong yung picture ng mukha niya. Hindi katulad nung kay Bulacan na may pagka-sweet, charming, and then, nandoon talaga nakikita mo na marami kang pwedeng gawin sa kanya. Kasi, katulad na lang yan, di ba? Nag-ala supermodel looks. Oh. So, yon, ganun yung mga pwede mong gawin dito kay Bulacan. Kay Iloilo kasi, medyo mahirap paglaruan yung styling, medyo mahirap paglaruan yung mga bagay-bagay sa kanya na para mas mag-iba pa. Mas madaling magagawa to kay Bulacan kasi yung height, yung ganda ng katawan, and then mas maganda siya talaga na i-mold as a queen, di ba? And then nandoon din yung physical na kaanyo-anya talaga na parang hindi mo mawawala yung charm sa mukha niya. Ganon! Na may pagka-fierce ng bonggang-bongga. And then pagdating naman dito kay Pampanga at saka kay Laguna, na alam natin na parehas tong kumuha ng international title sa international pageant. So, ang masasabi ko, parehas din naman sila na talagang may ino-offer dito sa Miss Universe Philippines. Magkaiba yung beauty. Yung si Laguna,
talagang Filipina beauty at ito naman si Pampanga, si Cyril Payumo, yung tinatawag na ano na mestiza beauty. Alam mo sa totoo lang kung titignan ko itong si Cyril, talagang sabi ko sa'yo, ganda ako sa kanya. Wala akong masabi na performance na sasabi mo weak man performance niya. No, her performance was very well talaga. Yung plakado, very well talaga yung ipinakita niya. Plakado, plus ang ganda talaga ng mukha. So, masasabi ko na malakas ang laban ni Pampanga. But, kung pupunta tayo sa beauty ni Laguna, mas masasabi ko naman na iba talaga yung gandang Pinay. Iba talaga yung level na ino-offer ng ganda ni Laguna. So, ako sa kanilang dalawa, I think, parehas silang magaling, parehas silang performer, parehas sila na may binubuga sa competition, but I go for Laguna. So, yan. Kasi si Laguna kasi, madaling ma-identify sa kanya na siya sa Pilipina. Plus, yung mga ganitong mukha, ganitong klase ng beauty, sabi ko sa'yo, papatok to sa international pageant. So, iba kasi yung beauty na ino-offer talaga ni Laguna. And then, punta tayo kay Raven at saka kay Raven, saka kay Palawan at saka kay Zambales. So, oh my gosh, parehas silang performer, parehas silang magaling, parehas sila na masasabi ko, kinakabahan ako ng bonggang-bongga sa kanila kasi nakakatakot naman talaga din yung galawan ng dalawang kandidatang to, kakaiba din. So medyo nandoon ako na parang sabi ko nga ang galing ni Palawan ha, lalo na yung sa evening gown, oh my gosh, tumbling talaga ako. Pero magaling din talaga itong si Zambales. Talaga si Zambales, yung sasabihin mo na hindi lang siya basta-basta, may binubuga talaga siya sa competition. So, sino yung mas gusto ko sa kanila? I think I go to Zambales. Kasi si Zambales kasi mas agresibo, mas nandoon na parang yung kumpiyansa niya, ramdam mo, ganon. Si Raven kasi minsan mayroon kang momento sa kanya na parang hindi mo maramdaman sa kanya yung kumpiyansa niya. Parang nagdadalawang isip pa siya o nag-aalinlangan. But at the end of the story, gusto ko silang dalawa. But I think mas papalo itong si Zambales more than dito kay Palawan. So, yan. And then, punta naman tayo, syempre, ito pinag-uusapan. Possible daw mag-last two standing dito kasi parehas daw first runner-up sa international pageant. Parehas may ino-offer na caliber, ganda. So, totoo ba? So, yan. Anyway, so, ito ay si Quezon Province and Taguig. So, si Taguig, syempre, batchmate to ni Pia Wurtzbach, kaya naman si Pia Wurtzbach all support talaga dito kay Taguig at sinasabi niya na kung meron siyang gustong manalo dito, mas gusto niya daw manalo talaga etong gusto niyang manalo etong si Taguig dahil nakikita niya daw na talagang pwede daw i-package, ipadala sa Miss Universe. Totoo naman yun. Hindi naman ako magdi-disagree doon. Kahit ako mismo, talaga pag tinignan mo siya, sabi ko, body, beauty, and brain, meron talaga siyang ino-offer. But ang tanong ko, kamusta naman ang performance? Sabi ko nga after ng preliminary competition, ano kaya ang sinabi ni Pia Wurtzbach kay Taguig? Or ano kaya ang masasabi niya sa performance ni Taguig? Lalo na alam natin si Pia Wurtzbach kung bakit ito nanalo sa Miss Universe because of her performance level talaga na alam mo yun na hindi mo talaga matatawaran at alam natin pagdating sa entablado very characteristic talaga ang drama talaga ni Pia Wurtzbach at talaga imotera to. But, nakita niya kaya yun kay Taguig? So, yun yung question ko. So, yun. Kaya, sabi ko, ano kaya masasabi talaga ni Pia Wurtzbach after makita niya yung performance na ipinakita dito ni Taguig nung preliminary competition. And then, let's go for Atisa Manalo. Si Atisa Manalo naman, syempre talaga to the highest level talaga na nadudoon yung determinasyon, performance level. Sabi ko nga, ano kaya sabi ni Pia kay Quezon Province, di ba? Kasi talagang body, beauty, performance, brain, kompleto sa Ricardo. At talaga naman masasabi ko naman, ibang atake na ginawa talaga ni Atisa Manalo nung prelim. So, kung ikukumpara ko yung performance ni Atisa at saka yung performance ni Taguig, milya-milya niya talagang naiwanan itong si Taguig sa competition. So, yon.
And then, siguro, si Catriona Gray proud kay Quezon Province. So, yun. So, proud siya sa mga nakita niya kay Atisa Manalo as a sister din naman. And then, kung ako ang tatanungin mo sa kanilang dalawa, syempre, mas gusto ko ang performance na nakita ko kay Quezon Province more than kay Taguig. Kaya, masasabi ko na mas dapat manalo talaga ng Miss Universe Philippines etong si Quezon Province more than ko kay Taguig. And then, for sure, si Catriona Gray at saka si Pia Wurtzbach, I think ang pipiliin nila ay si Atisa Manalo kasi parang feeling ko alam nila kung ano yung dapat na energy, ano dapat yung performance na binibigay ng isang kandidata lalo na pag nasa entablado ng Miss Universe Philippines. So yun lang yung feeling ko lang ha. So disclaimer lang po. But I love Taguig since na lumaban to noong 2015 until now, and naniniwala naman ako na talaga kung beauty ang pag-uusapan, may beauty siya. Pero I think kung performance at determinasyon, mas naniniwala ako kay Atisa Manalo. So, yan kayo guys. Ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at binibigay ninyo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi tayong updated syempre sa chika natin. So yun guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.